na lang bang mararamdaman ito? Nag-guilty ako sa tuwing masasaktan ko siya o kaya'y mapapasobra ako sa sinasabi ko. Noon wala naman akong paki kahit na gaano pa kasakit ang lumalabas sa labi ko, pero dahil sa kanya, kaya ako nakakaramdam ng guilty sa katawan ko. Sumobra nga yata ako, Adriel. Ayos lang, Cindy. Ang mahalaga naman, kasama kita ngayon. Mahaba pa naman panahon para sa ating dalawa. Alam ko sasang-ayon sa akin ng lahat. Maliwanag na gabi, ang buwan na hindi na umaalis kahit na madilim, at siya pa ang dahilan para magkaroon ng munting liwanag. Ang mga sasakyan na may pulang ilaw at malakas na hangin ay ramdam na ramdam ko mula rito sa pinakamataas na palapag ng isa sa mga eksklusibong hotel sa BGC. Tinutuon niya nga ang sinabi niya sa akin. Ang pinakamataas na palapag nga ang kinuha niya. Payapa ang utak ko habang pinapakiramdaman ng hangin at pakiramdam ko ang taas-taas ko kahit na dapat nasa baba lang talaga ako. Masaya ka ba? Napalingon ako sa likod ko at nakita ko si Adriel na palabas ng sliding door papunta dito sa veranda. May dala siyang wine glass at isang bote ng wine na mukhang para lang talaga sa kanya. Tanging saad ko at sumandal sa railing ng veranda habang nakatingin sa kanya. Naglakad siya papunta sa lamesa at ipinatong doon ng wine glass at wine. Nagsalin siya ng wine sa wine glass at nilagyan niya sa baso niya ang wine glass. Mabuti naman masaya ang Cindy ko. Nakangiting saad niya at naglakad palapit sa akin. Ayoko ng amoy ng Red Horse pero ang amoy ng wine na hawak niya na sumasabay sa malakas na hangin ay gusto ko. Ang bango noon. O baka siya ang naamoy ko. Pero alam mo kung sino mas masaya? Nakangiting tanong niya sa akin at tuminto sa harapan ko. Dahan-dahan na tumaas ang palad niya papunta sa bewang ko at hinayaan ko siya na lumapat ang palad niya sa balat ko. Ramdam na ramdam ko ang init noon. Mas masaya ang anak natin. Natatawang saad niya at napatingin sa lapag. Sunundan ko ang tingin niya at nakita ko nga si Shotty na mukhang sarap na sarap sa pagtihaya habang natutulog. Akala ko pa naman sasabihin niya na siya ang masaya kasi kasama ako. Bakit ba umasa ako? Nalamigan yata kaya nakatulog. Ipapasok ko muna sa loob. Sambit ko at aalisa na sa harapan niya nang puluputin niya bigla ang braso niya sa bawang ko at mas inilapit pa ako. Napatingala ako sa kanya at napadila sa labi ko. Ano na naman ba ito? Wala na talaga siyang pasintabi sa akin. Let me kiss you first, baby girl. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya na bigla niya akong siili ng halik sa labi ko. Napahawa ako sa magkabilang balikat niya at agad tumugon sa halik. You want me to? Tanong niya nang pakawalan niya ang labi ko. Hindi. Hindi talaga. Saad ko sa kanya. Hindi ko siya gusto dahil isa siyang pulis. Trabaho niya kung anong trabaho ng mga taong dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng hustisya ang mga magulang ko. Dahilan kaya namatay naman ang mama ko. Sigurado ka ba na hindi mo ako gusto? Tanong niya pa sa akin. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ko pa siya gusto. Hindi na lang basta inis ang nararamdaman ko sa kanya sa tuwing inaasar niya ako dahil sumasaya na rin talaga ako kapag siya ang kasama ko. Kung sasabihin kong gusto kita, ano na? Tanong ko sa kanya. Tumas ang sulok ng labi niya at bigla na lang niyang nainom sa mismong harapan ko ang wine na nasa wine glass niya. Baby girl, ayoko maging tayo. Mabilis na saad ko. Gusto ko na nga siya, kahit papaano, pero ayoko maging boyfriend agad siya. Hindi naman porket gusto nyo na agad ang isa't isa, magiging kayo na. Pwede naman nalandian na lang muna. So, gusto mo nga ako? Nakangising saad niya. Tumango naman ako sa kanya dahil wala namang saysay kung tatanggi pa ako sa kanya. Yun naman din ang totoo. Gusto ko siya. Then, kung ayaw mo maging tayo, ano na lang tayo? Saad niya. Mahina ko siyang itinula kaya nakahinga ako ng maayos kahit papaano. Kanina pa siya, inaatake na nga ako ng kaba eh. Pwedeng MU? Tanong ko sa kanya. Narinig ko na yun sa kanto namin, sa mga nagliligawan sa kanto namin. MU, yung gusto niyo yung isa't isa pero ayaw niyang maging magjowa. Malanding ugnayan, in short. Pagod na rin ako magpanggap ng paulit-ulit eh. MU? Kunot nung tanong niya sa akin. Hindi ko alam yun. Basta, landian lang yun. Sige na, umuwi na tayo. Sambit ko sa kanya. Lalapitan ko na sana si Shotty nang bigla niyang hawakan ang sigo ko. Napaharap ako sa kanya at napataas ang dalawang kilay ko. Ang bilis na nga ng kabog ng dibdib ko eh. Hindi ka na uuwi sa Tondo. Pag uwi mo sa bahay mo,
Doon ka na sa malinis at maayos kaya dito ka muna magpapalipas ng gabi. Kasama ako. Anya sa akin. Naalala ko na naman ang tungkol sa bagong bahay namin na may mga bagong gamit din. Hindi lang basta bago dahil saksakan din ang mahal. Ewan ko ba kay Adriel kung bakit ganoon karami ang pinamili niya para sa bahay namin? Pero si Lolo, baka maghintay siya. Nasabihan ko na Lolo mo. Laglag ang pangako sa kanya. Grabe, hindi naman halata na pinaghandaan niyang araw na to ah. Bigla na lang kasi siyang nagyaya kaninang umaga kaya akala ko'y hindi niya talaga pinaghandaang masyado. Sige, pumasok na sa loob. Sad ko sa kanya. Ayoko muna siyang makatabi ngayon. Kahit ilang minuto lang. Masyado niya akong dinadaan sa mga galawan niya at mga salita niya, kaya napapaamin akong bigla. Pero mabuti na rin at nasabi ko rin sa kanya ng diretso kanina. Nasabi ko na ayoko maging boyfriend siya. Uso naman na yun ngayon. Landi-landi lang dyan sa tabi-tabi. Kung di magiging kami, at least hindi ko na kailangan pa magkaroon ng kahit na anong commitment sa kanya. Kapag ganoon, hindi ko susundin ng kahit na ano pang gusto niya. May sarili akong buhay at ayoko pa rin na dumepende sa tulad niya. Puputulin ko rin naman agad ang komunikasyon ko sa kanya pagkatapos ng isang buwan. Kapag naputol na iyon, wala na. Siguradong mapuputol na rin ang mararamdaman ko sa kanya. Hindi ka pa papasok? Tanong niya sa akin at tumaas ang kamay niya patungong buho ko. Hinimas niya ang buho ko at iniipit ito sa pagitan ng tenga ko. Kinikilabutan na lang talaga ako sa kanya. Nagsisitaasa ng balahibo ko sa batok pero hindi naman ako natatakot sa kanya. Mamaya na lang. Tipid na sagot ko sa kanya. Pero umiling siya sa akin bilang pagsagot. Sabi na nga ba hindi rin siya papasok kung wala ako. Hindi ko alam kung bulis ba talaga ang trabaho niya o iba na Mas mukha kasi siyang buntot ko na palagi na lang sumasama kung saan ako magpunta. Hindi man lang ba siya nagsasawa sa pagmumukha ko? Ako kasi sawang-sawa na talaga sa mukha niya pero masaya naman. Oo, masaya nga naman. Sabay na lang tayo kung ganoon. Pero papasok ko lang muna si Shotty sa loob. Baka lamigin ang aso na to. Saad niya sa akin. Lumayo muli siya sa akin na nagbibigay sa akin ng maluwag na pakiramdam. Mabuti naman naisipan niya rin na pansinin si Shotty. Kawawa naman kasi kanina ko pa nga gusto ipasok si Shotty simula kanina. Kaya lang kanina pa rin ako pinipigilan nito. Pinagmasdan ko siyang ipasok si Shotty sa loob ng kwarto na sobrang ingat. Nasa katawan na talaga niya ang pagiging maingat sa mga bagay na hinahawakan niya. Kaya naman sobrang galing niya rin bilang pulis. Malayo siya sa mga pulis na nakilala ko. Chief Adriel ha? Napailing na lang ako at muli akong humarap sa napakalawak na Makati City. Ang mga ilaw mula sa baba na ang gandang bang masdan. Cindy, gusto mo bang mag-bar? Mukhang ayaw mo pang matulog. Umiling lang ako at hindi nilingon si Adriel. Wala akong panahon para mag-club. Hindi ko naman hilig yun at baka may makaaway lang ako. Minsan pa naman lahat ng bagay na makita ko nagbibigay ng inis sa akin at kapag nainis ako, boom, lahat ookrayin ko na. Ikaw na lang, pwede mo naman ako iwanan dito. Sambit ko. Kaya ko naman ang sarili ko nang mag-isa lang ako dito. Hindi rin naman ako mawawala at lalabas. Hindi niya na ako kailangang alalahanin kung aalis siya kasi ligtas naman dito. Masyadong mahal ang bayad sa hotel na ito kaya mahigpit din ang security. Masaya rito. Nakakapag-isip ako na maayos habang pinagmamasdan ko lang ang ibaba. Hindi mala ako makaramdam ng pagkalula sa kabila ng sobrang taas nito. Kung nandito lang yung lolo ko, malamang hindi yung titingin dito sa sobrang malulain niyang tao. Iniisip ko sa niya kapag nasa mataas siyang lugar na bigla na lang siyang mahuhulog. Dito na lang ako. Anya. Tumatangong himig ko. Hindi naman talaga siya papayag na aalis nang wala ako. Buntot na talaga siya. Pinanganak yata siya para maging buntot ko. Mabuti na lang talaga at malapit na rin matapos ang buwan na ito. Makakahinga na rin ako ng maluwag na wala na siya na paikot-ikot sa paligid ko. Maganda nga rito. Napatingin ako kay Adriel na nasa tabi ko na pero sa akin naman pala nakatingin. Mukhang alam ko na agad. Ako na naman ba yung maganda? Napabuga ako ng hangin. Hindi naman sa pagiging mahangin na tao pero siya din naman ang dahilan. Palagi niya sinasabi sa akin yun kaya inuunahan ko na siya. Kapag sinabihan niya ako na nag-a-assume lang ako, ihuhulog ko talaga siya. May iba pa bang maganda rito? Nakangiting tanong niya sa akin. Wala naman na bukod sa'yo. Hindi na talaga ako nagulat sa sinabi niya pero kinabahan pa rin. May sabihin man siya o walay kinakabahan pa rin ako. Basta nasa paligid ko ang mamang pulis na ito.
Ganito na lang talaga palagi kapag siya ang katabi ko. Hindi ka pa rin pagod? Tanong ko sa kanya. Ang taas talaga ng energy simula kanina. Paano niya nagagawa yun? Hindi ba siya napagod sa mga pinuntahan namin? Cindy, hindi ako mapapagod kung katabi ko naman palang pahinga ko. Heto na naman siya na bigla-bigla na lang talaga sa pagiging corny niyang tao. Ayaw niya talaga magpaawat. Mararamdaman ko pa bang pagod kung ikaw naman palang katabi ko? Dagdag pa niya. Ganyan ba talaga kapag in love? Masyado siyang bigay na para bang ako na lang ang babae sa buong mundo. Sira na talaga ang ulo niya. Bakit ba kasi nagustuhan ko rin siya? Dahil sa sinabi ko ay mas lalo pa niya ipinakita sa akin na ako nga ang gusto niya. Ayos lang sa'yo to? Hindi ka ba hihiling sa akin? Tanong ko sa kanya. Alam niyang gusto ko siya at gusto niya rin ako. Ang iba lalaki kinukuha agad ang lahat-lahat sa babae kapag nagustuhan siya dito. Pero si Adriel, wala akong narinig mula sa kanya. Hanggang ngayon may parte pa rin sa akin na nagdadalawang isip kung tama nga ba mga ipinakita niya sa akin. Ang laki pa rin ang takot ko. Takot na magtiwala na ayaw na talagang mawala. Ayos ang kahit na ano sa akin. Tatanggapin ko lahat basta ba ikaw ang kasama ko. Hindi ko maramdaman ang hirap kung ikaw ang nasa tabi ko, Cindy. I'm so whipped. Bakit ba talaga ako? Hanggang ngayon naguguluhan ako kung bakit ako pa ang nakita niya. Ako pa ang nagustuhan niya sa sobrang daming babae na nakakasalamuhan niya. Hindi lang yun, dahil maraming babae na may gusto sa kanya. Sino ba naman ang hindi magtataka? Baliw na nga yata talaga ako, Cindy. Inilipat niya ang tingin niya sa buwan. Ginagawa ko ng mundo ang taong gusto na pang isang buwan lang sa buhay ko. Sino ba kasi nagsabi sa kanya na gawin niyang mundo ang dapat na tao lang? Wala nang nananatili sa panahon ngayon kundi ang sarili na lang natin. Mas maganda kung mas mamahalin pa rin talaga natin ang sarili natin. Ang bobo ko, alam ko, Cindy. Pero hindi ako nagsisisi na pinaikot ko sa iyong mundo ko. Dahil ikaw na lang talaga nagpapasaya sa buhay ko. Dahil sa'yo, kaya ko nasabi na masarap pala talagang mabuhay. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatawa sa kanya. Napatingin na rin ako sa buwan na pinalilibutan ng mga nagniningning na bituin. Nasasabi mo lang na masarap ang mabuhay kapag masaya ka. Pero kapag malungkot ka, hihilingin mo na lang na mamatay ka. Ganon ako nang mamatay ang mama at papa ko. Nabuhay ako sa lungkot at hiniling na mamatay na lang ako para matapos na. Huwag ka na lang umalis sa tabi ko, Cindy. Huwag kang umalis. Nang sa ganoon, kung malulungkot ako'y nasa tabi lang kita. Ang tao nagbibigay sa akin ng dahilan na maging masaya sa buhay na ito. Ito yun? Langiya. Magugulat at magugulat talaga lahat ng tao na katulad ko na galing sa hirap. Sino ba naman kasi ang hindi? Akala ko simpleng bahay ang ibibigay niya sa akin pero hindi ko matawag na simple lang to. Nasa labas pa lang kami pero nakikita ko na agad ang bakuran na kasya ang 2 kotse. Sa'yo na nakapangalan niya, Cindy. Kinuha niya ang kamay ko at pinahawak sa akin ng isang susi habang ang mga mata ko ay nasa bahay pa rin. Ang bahay na sobrang laki at hanggang 2 palapag pa. Sobrang linaw din ang dingding nito na gawa sa salamin. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nalula sa kondo doon na sobrang taas. Pero dito, oo. Nakakalula ang bahay na ibibigay niya sa akin. Tanga nga talaga siya para bigyan ako ng ganito kalaking bahay. Paano na lang kaya ako makahanap siya ng ibang babae na magugustuhan? Lahat ng desisyon ko sa buhay ay seryoso. Wala din akong desisyon na pinagsisisihan ko sa huli. Hindi ko rin naman maaabot ang posisyon ko kung bobo ako magdesisyon. Napatango ako sa kanya at napatingin sa kamay ko na may susi ng bahay. Wala nang atrasan ito. Nabigay na niya sa akin ang bahay na ito. Wala akong ibang gagawin kundi ang tanggapin na lang ito. Pumasok na tayo, Cindy. Pumasok na tayo sa bahay na sa'yo talaga. Hinawakan niya ang kamay ko, tumakbang kaming papasok ng bahay. Ang dami niyang ibinibigay sa akin. Ganito ba talaga kapag nagkagusto isang mayamang pulis? Ibibigay niya ang lahat? Adriel, alam mo wala akong kayang isukli sa lahat ng ginagawa mo. Mahinang saad ko habang binubuksan niya ang kulay chocolate na gate. Masyado na siyang maraming ginawa para sa akin. Hindi pa rin siya papaawa talaga at parang lahat ng kayang bilhin ng pera niya ay ibibili niya para sa akin. Hindi rin naman ako nanghihingi ng sukli sa'yo. Cindy, wala akong sinabi na kailangan ko ng sukli galing sa'yo. Ang kailangan ko, ikaw. Siya lang ang natatanging tao na nangailangan sa akin. Hindi ko siya maintindihan kasi ako gusto ko siya, pero hindi ko naman siya kailangan sa buhay ko.
Kayang-kaya ko sa sarili ko kahit wala pa siya dahil wala namang pinagkaiba sa buhay ko, kasama ko man siya o hindi. Kailangan mo pala ako kaya gusto mo ako. Hindi ka pa rin ba nakakahanap ng bago mag-aalaga sa aso mo? Tanong ko sa kanya. 1 buwan lang ang trabaho ko sa kanya. Ilang beses ko rin inulit sa sarili ko na 1 buwan lang ako sa kanya dahil ayoko na rin. Pero hanggang ngayon ba? Ayoko pa rin? O baka naguguluhan na naman ako? Gusto? Gusto pa nga lang ba kita? Tanong niya sa akin na nagpatameme sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan ko siya na itulak ang gate papasok para makapasok kami. Hindi ako makagalaw nang humakbang siyang papasok kaya napalingon siya sa akin na may malawak na ngiti sa labi. Adriel, kinakabahang saad ko. Totoo ba to? Hindi ako nakapagtapos pero may utak akong kaya kong ipagmalaki. Hindi ako syunga kaya naintindihan ko siya. Kung hindi niya nila ako basta gusto, ibig sabihin, hindi pwede. Pwede ba na mahalin mo agad ang isang tao ng ganong kadali? Wala pa nga 1 buwan pero parang nandoon na siya. What? Nakangiti niya tanong sa akin. Simula nang bumiyahe kami papunta sa village na ito, maaliwalas na mukha niya sa akin. Ang saya-saya niya na naman. Hindi ba siya natatakot na baka sa sobrang saya niya may dumating bigla na napakalaking kalungkutan? Wala. Saad ko. Ayoko pala munang marinig sa kanya ang salitang iyon dahil hindi ko rin naman alam ang gagawin ko kung sakali man na maririnig ko iyon sa bibig niya. Sigurado ka, Cindy? Alam ko naman na may sasabihin ka sa akin. Bakit hindi pa ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi ko naman nahayaan ang sarili ko na malagay din sa nakakakabakong sitwasyon. Alam kong pagbilis na naman ang puso kong epekto niya sa akin. Doon siya magaling. Masyado siyang kota sa akin pagdating sa bagay na iyon. Wala. Hindi naman mahalaga. Pumasok na tayo. Sambit ko sa kanya. Napatango na lang siya sa akin kahit na parang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Basta ayoko na ako mismo magtatanong sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya kapag narinig ko ang sagot niya. Sagot niya na may malaking posibilidad na tama ako, na mahal na nga niya ako. Naglakad kami patungo sa pinto ng bahay at mas lalo kong kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa akin at mas lalo pa nga yatang lumalala ang kaba ko sa dibdib ko. Matutuwa ang lolo mo kapag nakita niya ang bahay niyo. Maayos at malinis na. May mga bagong gamit na rin. Nakangiting saad niya sa akin. Hindi ko alam kung magawa ko bang ma-appreciate ang bahay o hindi kasi kinakabahan talaga ako ng todo ngayon. Mukhang bago pa ang bahay mo. Parang hindi pa nagagamit ng kahit na sino. Sambit ko sa kanya kahit na kinakabahan talaga ako. Hindi ko nga rin sigurado kung tama ba ang sinabi ko dahil lutang na talaga ako. Bangag na naman ako dahil sa kanya. Saglit lang yan nagamit at ito talagang binigay ko sa'yo dahil alam kong ito ang nararapat sa'yo. Wala namang nararapat sa akin. Walang kahit na anong nararapat sa katulad ko. Ano ba naman kasi ang dapat na para sa akin? Wala naman ako magandang ginawa sa buhay ko kundi ang magsisi na lang na magsisi kung bakit nabubuhay ako ngayon ng walang magulang. Sino nagsabi sa'yo? Tanong niya at binuksan ang pinto na nasa harapan namin ngayon. Napatingin ako sa harapan ko. Welcome home! Napangiti agad ako nang sumalubong sa akin ang boses na Lolo Will. Hindi lang yun dahil may mga lobo pa na nakahanda at nakalagay ang malaking letra na welcome home na parang ako talaga ang bumili nito. Lolo! Binitawan ni Adriel ang kamay ko kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na lumapit sa lolo ko. Niyakap ko agad ang Lolo Will ko sa sobrang saya ko. Hindi ko akalain na nandito na siya. Hindi nga talaga pinaghandaang masyado ha. Akala ko pa naman ako ang magso-surprise sa lolo ko pero ako pa ang nagulat. Ang ganda na bagong bahay natin, Cindy. Masayang-masaya na saad ni lolo. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa lolo ko at ngayon ko lang nakita sa mukha niya na ganito kasaya. Sana lang talaga hindi mawala ang bahay na to. Sana hindi nabawiin pa sa amin ang tunay na may-ari. Salamat talaga sa iyo, iho. Lumingon si lolo sa likod ko kaya napaposto ako sa tabi ni lolo upang makita namin parehas si Adriel. Nakangiti si Adriel sa lolo ko at wala akong makita na nagsisisi siya na sa amin niya binigay ang bahay niya. Well, mukhang pinadala nga sa buhay ko sa Adriel para asarin at guluhin ako sa umpisa. Pero siya talaga ang magpapaginhawa sa buhay na meron ako noon. Wala po yun, Lolo Will. Lolo na rin naman po ang turing ko sa inyo. Magalang na saad ni Adriel. Kung kausapin niya lolo ko, mas magalang pa siyang magsalita kaysa sa akin na apo talaga.
Wala naman siyang makukuha sa amin na kapalit dahil mahirap lang kami. Pero sobrang bait niya talaga sa amin. Sana lang ay hindi pa talaga siya kunin ni Lord sa sobrang bait niya. Salamat, Chief Adriel. Saad ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng napakalawak. Naglakad siya papunta sa akin at kinuha ang kaliwang kamay ko at tinawakan ito sa harap mismo ng lolo ko. Gumalaw ang hinlalaki niya sa likod ng palad ko at hinimas ito ng sobrang marahan. Hindi mo kailangang magpasalamat, Cindy. Dahil ako, dapat na magpasalamat. Salamat, kasi kasama kita ngayon. Hindi lang kayo masaya dahil pati ako mismo. Kahit kailan hindi ko ginusto na magbigay saya sa mga tao pero sa Adriel, wala pa man din akong ginagawa pero napapasaya ko na siya. Normal lang ba siya? Ikaw lang talagang gusto ko para sa apo ko. Biglang singit ni Lolo. Napatingin ako kay Lola at ngumiti lang siya sa akin na parang wala lang siyang sinabi. Ako na naman ang nakita niya. Bakit napasok mo naman yun? Kami rin naman po ang bagay sa isa't isa eh. Anya na ikinalingon ng ulo ko agad sa kanya. Napataas ang kilay ko sa sobrang gulat ko sa kanya pero napakibit balikat lang ang loko at tuwang-tuwa pa talaga siya. Ano pinagsasasabi mo? Inis na tanong ko sa kanya. Pati ba naman ang ganyan niyang ugali pinapakita pa niya sa lolo Will ko? Sira ulo siya. Hindi na yata siya marunong lumugar ngayon. Bakit? Hindi ba totoo, Cindy? Tanong pa niya sa akin at sinamaan ko pa siya ng tingin. Pinalisikan ko talaga siya ng mga mata ko. Gusto ba niya akong ipahiya sa lolo ko ngayon? Harap-harapan pa talaga ha? Hindi talaga. Kailan ka pa naging bagay sa akin? Asip ko sa kanya. Nakakainis siya. Hindi porket may nangyaring aminan kagabi, gusto ko na agad siya na maging bagay sa akin. Low-key lang dapat. Simula nang sinabi mo na gusto mo ako kagabi. Gusto mo na iparinig ko pa sa iyong recording? Nakangising tanong niya sa akin. Mas nalisik ang mga mata ko sa kanya. Dapat siguro ako mag-iingat sa susunod sa mga sasabihin ko dahil mahilig yata siyang mag-record. Privacy ko yun pero ang lakas ng apog na isang to. Binabawi ko na agad na sinabi ko kanina. Sana'y kunin na agad siya ni Lord. Manahimik ka, Adriel. Punong-puno ng pagbabanta na saad ko. Maling-mali talagang ginawa ko na pag-amin sa kanya. Ang laki ng ulo niya. Mabuti na lang talaga at si lolo lang ang nandito kaya hindi masyadong nakakahiya. Okay. Tara na, kumain na muna tayo. Natatawang saad ni Adriel sa akin at hinila na ako. Napalayo tuloy ako sa lolo ko at naglakad kami papasok sa bandang dulo ng bahay kung saan may nakikita akong lamesa. Ang lamesa na binili namin kahapon ni Adriel sa mall. Pagkatapos natin kumain, ikutin naman natin ang buong bahay. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo sa bahay mo. Nakangiting saad niya. Bahay ko na to pero siya pa mismo magpapakita ng kwarto ko. Ang weird kasi, ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Kahit na sa mga palabas hindi ko rin ito naririnig. Pati ba naman sa pag-iikot, sasama ka pa rin ha? Tanong ko sa kanya, hibang na talaga siya. 100% na talaga ako sigurado na hibang ang mamang pulis na to. Push na push siya masyado sa pagsunod sa akin sa kung saan-saan. Bawal ba? At isa pa dito ako titira. Sasamahin ko kayo. Ano? Gulat na sigaw ko sa kanya. Nakatira na kami sa isa sa mga village sa Maynila na mahigpit ang seguridad. Kaya bakit dito pa rin siya? Titira kasama ako. Gusto kong kasama ka, di ba? Dito lang ako sa bahay mo. Mas ligtas kung kasama mo pa rin ako. Anya na ikinairap ko na lang. Halatado naman siya masyado. Alam ko naman na gusto niya lang talaga akong makasama kaya kahit saan ako magpunta ay sabit siya. Kahit nga hindi oras ng trabaho at mas lalong hindi araw ng trabaho ay kasama ko pa rin siya. Sino nagluto nito? Tanong ko pagpasok namin sa pagkainan. Maraming pagkain na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Iba't ibang putahe na sobrang bango nga naman. Binili lang yan. Napatingin ako kay Lolo na nakasunod lang pala sa amin. Halata nga kasi hindi naman kayo marunong magluto. Sambit ko kay Lolo. Mabuti talaga, noon pa lang may alam na ako sa kusina kasi kung hindi baka namatay kami sa gutom ni Lolo. Ako, marunong magluto. Napalingon ako kay Adriel na bigla-bigla na lang sumisingit. So, anong pake ko? Nakangiting tanong ko sa kanya. Hindi ko naman siya tinanong kung marunong ba siya o hindi at nasaan nga ba ang pake ko. Wala rin. Gusto ko lang naman na malaman mo na marunong ako magluto. Na marunong magluto ang magiging asawa mo. May lakad ako next week. Napatingin ako kay Adriel na dire-diretso sa loob ng kwarto ko habang nakasandal ako sa headboard ng kama at katabi si Shorty. Oh, tapos?
Tanong ko sa kanya na padabog na naupo sa sofa. Sana naman hindi na ako kailangan na sumama. Huling linggo ko na next week at gusto ko na lang talaga na manatili dito sa loob ng bahay na hindi ko maramdaman ang init sa sobrang aliwalas. 1 linggo yun. Anya sa akin. Napatango ako sa kanya. Kung 1 linggo naman siyang mawawala, edi mabuti naman. Pag uwi niya dito, tapos na ang kontrata ko. Ibabalik ko sa kanya si Shotty at online seller na ulit ako. Kahit naman kasi nakatira na ako sa malaking bahay na binigay niya, hindi ko pa rin kinakalimutan ang negosyo ko. Kahit naman maliit lang iyon at maliit ang kita, masaya pa rin ako kasi galing sa malinis ang pera na kinikita ko. May pagmamalaki ko talaga. Mag-ayos ka ng mga gamit mo, Cindy. Ano? Kasama ako? Gulat na sigaw ko. Akala ko pa naman sobrang swerte ko na kasi yung matitirang 1 linggo hindi ko na makakasama sa Adriel. Isang kamalian na nagsaya agad ako sa utak ko. Malamang, Cindy. Sa tingin mo naman, hahayaan kita dito habang nasa Cebu ako? Baka mamaya kung sino pang lalakang umaligod sa'yo eh. Saad niya sa akin. Napairap ako sa kanya at napipilitan na bumangon sa napakalambot na kama. Iniwan ko si Shotty sa ibabaw ng kama at naglakad papunta sa harapan niya habang nakapamewang pa. Ano naman kung may lalaki na umaligid sa akin? Tanong ko sa kanya. Wala naman na nagtatagal na lalaki sa akin dahil pinapaalis ko rin agad sa buhay ko. Sila lang ni Lolo ang bukod tanging nagtatagal sa ugali ko. Kahit na ilang beses ko pa man siyang itaboy. Oo nga pala, walang pa kayo magiging girlfriend ko. Tumas ang sulok ng labi niya. Proud na proud pa ang lalaking ito na akala mo talaga magiging kami. Pag-uwi rin naman galing sa Cebu tapos na ang trabaho ko sa kanya. Tapos na ang lahat sa amin. Mukha mo. Asa ko sa kanya. Oh, bakit hindi ba? Gusto mo nga ako, di ba? Anya at tumaas ang kanan tuhod sa kadumi-4 ng upo. Pinatong niya pa ang 2 kamay niya sa ibabaw ng armrest. Palagi niya lang talagang uungkatin ng tungkol sa pagkakagusto ko sa kanya. Sabihin ko man sa kanya na hindi ko na siya gusto, sigurado naman ako na ipipilit niya pa rin na gusto ko siya. Sa Adriel ang tao na kapag narinig na niya at hindi na niya makakalimutan. Lahat nga ng mga bagay na sinasabi ko sa kanya naaalala niya. Kahit 1 beses ko pa lang yun nasasabi sa kanya, tandang-tanda pa rin niya. Kaya minsan hindi ko na rin talaga matanggi sa sarili ko na totoo nga. Totoo nga na may gusto siya sa akin. Mio nga, diba? Natatawang saad niya. Napaupo ako sa kama at napatakip na lang sa mukha ko sa sobrang kahihiyan ko. Bakit ba kasi nasabi ko pa sa kanya na malanding ugnayan muna? Nakakahiya yun. May maharot na ugnayan tayo. Malandi yun. Pagtatama ko sa kanya dahilan kaya mawala ang pagtatakip ko sa mukha ko. Napataas ang 2 kilay niya kasunod naman ang pagtaas ng magkabilang sulok ng labi niya sa harapan ko. Ngiting alam ko na may halong pang-aasar talaga sa akin. Naalala mo pa pala? Anya pa. Napailing ako sa kanya at tumayo na sa kama. Hindi ko na talaga kayang tagalan siya kung ipapaalala niya na ipapaalala ang nangyari sa BGC.